pagligi sa panimalay. So, tanang mga fathers, happy Father's Day. Okay, this time, kanina na ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo at isintor na to ang atong panahona sa atong kasing-kasing diha sa papaminaw sa pulong sa Ginoo. Importante kay ni kay nga pulong sa Dios. Matthew 4:4 tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa makatulong nga magatula gikan sa papa sa Dios. Ingon sa pagpulong sa Ginoo sa Salmo 119, yes, 119, 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light to our paths. So, ang pulong sa Ginoo, atong tagad-tagad, kung kayo mo kininsuka sa atong mga tiil, o kahayag sa atong mga dalanon. Huwag paliyara sa Lucas 11:28, yan ang pulong sa Diyos, bulahan katong mga tao na nakapaminaw sa atong mga pulong. Okay, mag-atindog ta this time. Magabasa ta sa atong scripture reading na makita nato din sa Job 36 verse 11. Yung ang pulong sa Ginoo, if we obey and serve Him, pleasures. We got that blessing sa pagdarinig His holy word. Let us bow our head. Father God in heaven, thank you for this day, Father God, for gathering us together to worship you in spirit and in truth, as well as to meditate upon your words. Guide us by the power of Holy Spirit, Lord. Speak to us. And this all we pray, the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Okay, salamat magalingkod na palihog. Okay, mga igsoon. Dalay ko ng Diyos tungkol sa success sa first day sa anong klase ng pagkapon sa Diyos. Okay, thank you kayo. And then, enjoy. Enjoy kayo first day sa pastor. Okay, this time, kita na magapadayo ng atong Bible Institute. O yan, na-surprise me kay daghan ang mga estudyante niabot kay 26 students. Mag-start pa lang, i-apply mo ng coming students. Okay, nindot kayo din ng eskwelahan, tumag kayo doon ng module. Pwede twice a week lang ka makanto. May mga module din na provide na itong eskwelahan, mga faculty members. Okay, this time mga igsoon, atong pagtaghan ng pulong sa Ginoo, things to remember. Utang hangay nato pagkahinumduman o dili nato kalimtan sa atong journey of this life. So, mo ni butang tagkaan jud nato ni o pagtagad og maayo. Kay salamat ta, we are still here. We are still alive. Ikan ko sa mo siya sunod-sunod ang patay. First time nako for 35 years in the ministry, human ako servisyo sa Pikas. Invite na pong servisyo sa Pikas, no? So, tapad lang. So, nahuman din, mga gabi. Okay. Duha ang atong servisyo in one night, no? So, ingan na ang journey sa life, mga igsoon. So, muna ang pulong sa Diyos, nag-remind sa to ang adunay mga butang, na dili nato kalimtan sa tanang kapatid. We are still alive. Yes, God give us, three tripartite being, body, soul, and spirit. So, meaning, doon na tayo soul, yes, mo lang atong panguna-una, mind, doon na tayo spirit, mo lang atong emotion, okay, doon na tayo body. So, kinahanglan ato yung tagad. So, maguna-una ta, kung sa kay mission na po sa kinabuhi, iba ang pangitabo sa aeroplano, nga doon na kahilungan kayo nga nakaligtas. Naka-exit siya out of more than 200 passengers. Niya doon na to na tao nga nakita niya nga nag-save siya life. Siya kilakitsa. Wanan siya at ang pag-save. Kasi niya. Kita niyo, God is good. So doon na pa yung mission. So, muna yung hangin na to pagkahinumduman mga igsoon. Okay. Things to remember. Number one, know that God wants you to prosper. Mga butang na dili na to kalimtan, gusto sa Ginoo nga magmalampuson ta sa atong journey of this life. Muna ingon siya sa Jeremiah 29 verse 11. I know I have thoughts of plans toward you. Thoughts of peace and success and not of evil and unexpected things.
Gusto sa Ginoo ang mga Kristohanon sa atong journey sa kinabuhi nato nga ma-enjoy nato ang kalampusan diha sa Kristo Jesus. Yes, ingon siya sa John chapter 10 verse 10. Yes, I came to give you life more abundantly. Niyangi ko aron sa paghatag sa kinabuhi nga madagayaon ang kawatan manhi aron sa patuba. Pero ako mianhi ko, Jesus Christ came in this world to give us abundant life. So kinahanglan lang atong hinumduman mindset nato nga ang Dios nga ato kailagaran, gusto siya nga muuswag ta, gusto siya nga ma-enjoy nato ang ato kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga we have a good life while we are still here. Wala gusto sa Ginoo, pero doon ay mga tao na hindi mo tuwa wala, hindi gusto di ba? Yes? Wala nila di-acknowledge sa plano sa Ginoo. Mga igsoon, remember always, God wants you and me to prosper in this life. Mo na hinumduman ako. Then number 2, ang butang angay nato dili kalimtan, desire to prosper. Di mo mahaapod na mag-asinso ka, mag-uswag imong kinabuhi, ma-improve imong kayo kung imong nga ingana na nagka-preventi. O doon yung mga musta, ay ba musta ka? Ang magyapon. Ayaw, magyapon, yan ka dito, ang doon magyapon. Inang ni guwapo na gito maayo. Inang nga ni uswag na ito maayo. Diba? By God's grace, I'm still good. Diba? I'm now prosperous in my life. Kasi doon yung mga musta dito sa ito. Kumusta ka, pastor? Kumusta ka? Hindi ka nga, wow, hindot na kayo kung Kristo anong sinabuhi. Diba nga? Ayaw mo yun nga. Ay, marag hapon. Eh, naman, ganyan, uswag ko ka. Karoon, sabihin mo, slim na ko. Karoon, ni hamis na akong kutis. Karoon, ni bata ko tanawon. Ayaw mo nang marag. Diba? Desire to prosper. Proverbs 13:12, ingon sa Ginoo, you must have that desire. Kailangan doon na kay pangantinguha sa kasing-kasing nga muuswag ka sa inyong pinabuhi. Desire cometh, it is a tree of life. Sa ginaduna kay tinguha, ilabi na ko na imo na makapot ang imong itinguha. Ingon sa pulong si Ginoo, bunga sa kahoy, kanindot mo niya. Tree of life. Sa kinabuhi. Ingon sa balang kasulatan sa Proverbs 13:19, yes, desire accomplished, it is sweet to the soul. Kung ang atong itinguha, ato na makapot, ato na mapatulan. Grabe. Di ba? Ito mga panganoy sa kinabuhi, sa atong pangalagan sa Ginoo, ayaw mag-ingon na nga ang taga-politics, ayaw. Panganoy po siya, panganoy ta, na mo siya ang atong pangalagan sa Ginoo. Remember what God Christ have done on the cross. He gave us freedom. Gitagaan kanyang katawasan. Yes, if you shall know the truth, and in the truth shall make you free. John chapter 8:32. Gitagaan ka sa Ginoo sa freedom. Not only freedom from the bondage of sin, not only that He rescued us and delivered us in our spiritual aspect, but God wants us also to have financial freedom. Gusto ko sa Ginoo na mayahay punta sa tanan nato Panginoon. Yes. Kung siya gisulti sa balang kasulatan in 3 John chapter 3 verse 2. Unsay pag-ampo ni John? I wish you above all things that thou mayest prosper. Ang iyang pag-ampo, ingon siya, ako nag-ampo, nagpakiluoy sa Ginoo, nga kitang tanan, muuswag, labi na sa maayo na pagkawas. Ano gusto? Desire. So mga igsoon, hindi pwede nga di ka mag-desire. Anong doon yun? Ingon sa
Proverbs 29, verse 18. My people are destroyed because they are lack of vision for example. Kung mag-antos ka, mag-iso ka, ikaw na po ang inyong life. Kaya wakay paglantaw na kanto, wakay pag-design. Manigson, if we have a desire in our hearts, and I said, by the word of God, we are already blessed. Kaya ang Ginoo, hindi mo makyas sa ato mga desire. Proverbs 10:24, the desire of the righteous shall be granted. Proverbs, Psalms 37, verse 40, light thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Ang desire na mo, gusto ka na. Lalo na kay sa kinapilagan. Gusto ka na kay sariling kampanya. Granted na. Psalms 84, verse 11. The Lord our God that we serve is our sun and shield, and no good things that He will hold upon the righteous. He will give grace and glory. He will give the desire of our hearts. Wala siya pugnan na maayong butang. Galang may John I said, by the words of God, by the power of God, we are so blessed. Ang power, Jesus, usa na ka sa pinapagulahan. Kaya ang itong desires, granted by our God. We are already prosperous spiritually and soon as possible our financial freedom. Promise na sa Ginoo, dili kita nagkuha na. That is the promise of God. 1 Kings chapter 8, 56, yun ang pulong sa Diyos, wala ko'y isaan kanino. Bisag isa lang na mapaklas niya. What the Word of God is saying to us, it will be happening in time. Yes, Isaiah 60:22. When the right time shall come, God will be there. Kung sa mga igsoon desire. Number 3. At hindi nato kalimutan things that we need to remember. Number 1, we need to know God wants us to prosper. Number 2, desire to prosper. Number 3, use God's system to prosper. Gamita, i-apply ang sistema sa Ginoo aron ka mo sinso. Ang pangutana, what is God's system to prosper? Yes! Luke chapter 6, 38. Give and you shall be given. Ayaw pag dinalo diya sa bulwaton sa Ginoo. Kaya doon na ito, maabi ka na to. Doon na kay income, no? Naon sa ihatag mo sa Ginoo from your hearts. Kung noon sa ihatag mo sa pulong sa Ginoo, sobra pa diya, ibalik sa Ginoo sa inyo. Luke chapter 6, verse 38. Gusto ta mo asinso, gusto ta ma-bless sa Ginoo pag ayaw mo happy ang atong life. Yes, give and you shall be given. Luke chapter 6, 38. Acts chapter 20, 35. It's more blessed to give than to receive. Kana ang pattern na to. Hatak. 2 Corinthians 9, verse 6. God loveth a cheerful giver. Matag gani kayo pag-bulbol. Kayo, busa. Mana, best year para sa bulwaton sa Ginoo. Wala may ato din. God is the source of everything. Iyahang tanan. Haggai 2:8, silver and gold is mine. Psalms 24, ingon sa pulong sigil, the earth and the fullness thereof is mine, and even that dwell therein. Sa kanan makita sa inyong mata, ingon ang pulong sigil, ako na. Dili nyo makita, ako, ana. Pati ka mo nga nagpuyo din na ako ang source sa kanan. Wala na, give unto the Lord. Kung unsa ang imong ipugas, sobra pa niya ang imong mapugas ka diha sa ministry, sa talent nimo, sa oras nimo diha para sa Ginoo. Matingala na lang ka, there are lot of surprises
in serving. Daghang kay kahibulungan. Yes? Daghang kay kahibulungan. Psalm 103, verse 3 sa Ginoo. All my blessings will come. Tingala ka na ang pangalangin sa Ginoo mo na ibulukit mangita ni mo. Dili na ikaw sige pagkita. Kuha kay tulog. Trabaho sa diya. Dili lang Ginoo. Wala mo ni mangita sa mo. Mangita sa mo panalangin. Di ka na. Makanaanan ka ng blessings. Wow! Then lastly, mga igsoon. Yes. Kabutangan na ito, hinakalintan. Keep God's words. Pipigilan ang pulong. Sa atong text kanina, ingon sa pulong si Ginoo. If you keep my words and obey my words, you will enjoy your life and prosperity. Kung atong ipigan ang pulong si Ginoo, samtang buhita, grabe ang blessing si Ginoo. Tingala ka na, wagit kay mga sipon, wagit kay mga upo. Matingala ka na, sunod-sunod ang blessing, so wala ka magawa sa ikan, ba? Grabe ang Ginoo yung Panginoon. Ngayon sa Ginoo, if you listen to my voice and obey my words, ngayon sa pulong si Ginoo, my blessings will come on this, sa Deuteronomy 28, 1-4, and over. Tingala ka doon ang isipon, sige mo sipon, sige cover, sige mo, ala rin mo. So, sis, ano tawag din mo? Okay ba kayo niya kung mahatag ni mo, offer ni mo? Okay ba ka, mahatag lang ko isa kapilyo? Kaya ikaw may pagutan mo, kadito tala. Okay ba ka, pastor, na kupiran ta ka ba ng kapilyo? Okay ba ka, ani? Kasi okay na ko na, withdraw ha. Okay na, kasi ito ang bangko, karoon na. Grabe, nakatatakot, pangitaan pa, asa i-deposit ang kwarta, asa ikan, istoryahon pa, kung ikan sa Japan, istoryahon pa, ang manager dito, grabe, hindi pareha sa unang panahon dito kayo. May dili kayo. Karoon ka. Pero mga igsoon, as I said, we are already blessed by God. Kung sa butang nga dili na ito kalintan, number 1, know God has a plan for you. Number 2, decide. Number 3, use God's system to prosper. Number 4, keep the words. So, kini mga butangan nasa ito, ano mga igsoon, we are so blessed. Magbalauson ta, magbalauson ta sa ating Diyos. Okay, this time mga igsoon, salamat kay si Ginoo sa katami sa ihang mga pulong. And then, dili na ito po kalimtan ng mga butang na ngayon nato i-enjoy sa atong biyahe sa kinabuhi samtang nakadili na maayo yung plano sa Ginoo. Di mo na mo suwag kayo, yung paulagya po na yun. Di ko apan. O, di ako otis. Di ba tanong na ko tanaon? Ako na nalo kay balay. Nalo ko kay dahan. Di alam na ba anak? Anak. Kalindot ko na. Okay, I have decided to follow Jesus.